Part 52, Bridget, Alina's POV, Angie. Hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog pero muli akong nagising na maramdaman kong di ako nag-iisa sa silid. Sa muling pagmulat ng aking mga mata, mukha ni Stell ang una kong nasilayan. Kamusta ka na? Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Seryoso niyang tanong na mapansin niya na gising na ako. Dali-dali naman akong bumangon at sumandal sa headboard ng kama. Pilit na nagpakawala ng ngiti sa labi bago siya sinagot. Ayos lang ako, Stell. Huwag mo akong alalahanin. Bigkas ko. Sinadya akong Stell na lang itawag sa kanya. Total, mag-asawa naman pala kami. Liban pa ron, magkababata rin kami kahit walang dahilan para mailang ako sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala bukas ng hapon ang alis natin dito sa isla. Seryosong sagot niya at naglakad patungo sa kabilang bahagi ng kama at naupo. Dali-dali akong umusog sa kabilang gilid sabay bangon. Kung may balak siyang matulog, wala akong planong tumabi sa kanya. Ayos lang ba na uwi muna ako sa kabilang isla para makapagpaalam sa mga taong kumupkup sa akin? Malaki ang utang na loob ko sa kanila at gusto kong magpaalam muna sa kanila. Pwede ba yun? Seryoso kong sagot sa kanya. Well, papayag man siya or hindi, wala na akong pakialam. Kaya lang naman ako nagpapaalam sa kanya ngayon dahil gusto ko ipakita sa kanya na nirerespeto ko siya. Kahit arranged marriage lang kami, malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya dahil hindi niya ako kinatatwa. Nakilala niya pa rin ako sa kabila ng lahat. Okay, sasamahan kita bukas. Magpahinga ka na ulit. Seryoso niyang sagot sa akin kaya naman di ko na mapigilan pa ang pagguhit na masayang ngiti sa labi ko. Dali-dali akong bumaba ng kama at nagulat na lang ako na mabilis siyang pumihit paharap sa akin. Nagtatanong ang mga mata. Tumitig sa akin. Saan ka pupunta? Hindi ba't ang sabi ko magpahinga ka? Nagtataka niyang tanong sa akin. Stell, I think ikaw mas nangangailangan ng pahinga. Dito ka sa kwarto at ayos na ako sa sofa? Nakangising bigkas ko. No. Bakit kailangan pang lumipat ng sofa? Gayong malaki naman itong kama. Sa lubong ang kilay na sagot niya sa akin. Mukhang di siya natuwa sa ideya na lumipat ako ng sofa. Mukhang uminit ang ulo kaya't kahit kinakabahan ako, pinilit ko pa rin kumalma. Stell, nakausap ko na kanina si Selena at sinabi niya sa akin kung anong totoo. May Glenda ka na at ayokong ako maging hadlang sa pagmamahalan ninyong dalawa. Oo, nawalan ako ng alaala, pero nabanggit na Selenang arranged marriage lang ang nangyari sa kasal natin. Nakinasal tayo dahil sa isang kasunduan at wala naman talagang intimate na relasyon. Seryoso kong sagot sa kanya. Shit, Selena. Narinig kong gigil niyang bigkas sa pangalan ng kapatid niya. Biglang nagdilim ang kanyang aura sabay tayo. Di ko na mapigilan pa ang pagragasa na matinding kaba sa puso ko nang mapansin ko kung gaano kaseryoso siya ngayon. At naniwala ka naman sa sinabi niya. Naniwala ka naman sa mga kasinungalingan ni Selena. Seryoso niyang tanong sa akin. Ha? Bakit? Ano naman ang dahilan ni Selena kung gumagawa lamang siya ng kwento? Ano ang mapapala niya? Hindi ba totoo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Magkapatid sila at imposible naman kung gawa-gawa lang ni Selena ang lahat. At isa pa, naniniwala ko sa lahat ng sinabi ni Selena kanina, lalo na't alam kong may relasyon tong si Stell at si Glenda. Wala akong balak magpaka-cheap at isiksik ang sarili ko sa kanila. Ang pagiging mag-asawa namin hanggang papel lang at di na masusundan yon ng kahit anong romantic feelings. Lalo na't hindi ko naman din kasi talaga makonfirm sa sarili ko kung talagang mahal ko ba si Stell. Oo, gwapo siya. Pero hanggang doon lang yun. Isa rin siyang estranghero sa paningin ko at mababago lang sigurong lahat. Kung tuluyan ko ng maalalang nakaraan ko, I don't know. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa bagay na to sa mga susunod na araw. Kung ano bang nakikita mo at naririnig sa paligid mo, sana wag mong paniniwalaan. Tandaan mo, Alina. Nagdusa ako sa loob ng 3 taon na nawala ka kaya't sana wag mo nang dagdagan pa ang guilt na nararamdaman ng puso ko sa mga nangyari noon. Seryoso niyang sagot sa akin at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Diretso siya sa main door ng hotel suite at walang lingon likod na lumabas. Naiwan akong naguguluhan sa kakaibang ugaling inasal niya. Ano ba ang mga pinagsasabi niya? Maliwanag naman na may relasyon silang dalawa ni Glenda. Pero bakit kailangan niyang i-deny sa akin yon? Wala akong balak maghabol at gustuhin niya talaga. Pwede siyang mag-hire ng divorce para tuluyan kaming makalaya sa kasal namin.
kasal na nasa gawa dahil sa mana. Pagkalabas ni Stel, mabilis din akong gumayak para lumabas na din. Medyo maayos na ang pakiramdam ko at bala kong sumagap ng sariwang hangin sa labas. Para kasing nakakasuffocate na dito sa loob ng kwarto. Dagdagan pa na ang daming tumatakbong mga alalahanin sa isipan ko. Medyo marami naman na akong naitulog kanina at feeling ko, sasakit ang katawan ko kung patuloy lang akong hihiga. Kumuha lang ako ng malinis na tuwalya sa banyo at ipinatong ko sa aking balikat. Gabi na at medyo malamig sa labas. Bala ko rin sanang puntahan si Odessa sa kwarto namin at personal na makausap para alamin sa kanya kung desidido ba talaga siyang sumama sa akin sa Manila. Sa paglabas ko ng hotel, kaagad sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin. Buhay na buhay pa ang buong paligid sa dami ng turistang nagkakasiyahan. Kaya naman imbes maglakad patungo sa kwarto namin ni Odessa, nagpa siya ako maglakad patungo sa tabing dagat. Maliwanag naman sa buong paligid at nagkalat ang sangkatutak ng mga security guards. Kaya naman alam kong safe kahit mag-isa lamang ako. Isa pa, medyo kabisado ko ang beach resort na ito dahil sa isang linggong training. Sa kakalakad ko, hindi ko namalayan pa na nakalayo na pala ako sa karamihan. Sobrang ganda ng buong paligid at hindi ko alam kung kailan ako makakabalik ulit sa beach resort na ito. Gusto kong hanapin ang sarili ko sa Metro Manila. Gusto kong kalkalin ang naging buhay ko noon bago ko nawalan ng alaala. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at di ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang matanaw kong hilera ng mga cottages na medyo kalayuan sa akin. May mga nakabook na guest sa bahaging yon pero gusto ko pa rin maglibot-libot. Bahay kubo inspired ang cottage kaya naman sobrang ganda sa mga mata. Wala sa sariling naglakad ako patungo sa isa sa mga cottage pero patigil na rin ang mapansin kong may guest palang naka-check-in. Nakaupo sila sa bamboo na upuan sa labas, halatang nagkakasiyahan. Dinig na dinig ko ang kanilang pag-uusap at di ko nga maiwasan na magtaka na marinig kong isang pamilyar na boses. Si Selena, kasama niya si Glenda Landicho. Halatang masaya silang dalawa at pansin ko gaano sila ka-close sa isa't isa. Kung ganoon, kaibigan pala ni Selena si Glenda. Di na ako magtataka pa kung mas boto siya kay Glenda kumpara sa akin. Wala sa sarili, tinuloy ko na lang ang aking paglalakad. Bahala na ako saan man ako dadalhin ng mga paa ko, pero isa lang ang sigurado ko, gusto kong mapag-isa at mag-isip. Hindi ko alam kung ano ang magiging buhay ko pagkatapos ng mga nalaman ko ngayong araw, pero sana lang umayon sa akin ng pagkakataon. Wala naman akong gusto kundi ang tahimik na buhay eh. Hi, alone? I'm Marco, how about you? Di ko mapigilan ang mapa, pitlag na may biglang nagsalita. Mula sa likuran ko. Sa paglingon ko ay kaagad na tumambad sa paningin ko isang matangkad na lalaki at mula sa maliwanag na ilaw malapit sa amin kita ng friendly ngiti niya sa akin. Sorry kung natakot kita pero gusto lang kitang makilala. Look, I'm gay at wala kang dapat ipag-alala sa akin. I want you to be my friend since nakita ko mag-isa ka lang. Nakangiti niyang muling bigkas. Kakasabi ko lang kanina na gusto kong mapag-isa pero since may lumapit sa akin, pwede naman siguro kong makipagkilala sa kanya. Alina Montblanc? Bigkas ko gamit ang apelido ng mga Montblanc. Nakalimutan kong itanong kay Stel or kay Selena kanina kung ano ba talaga ang ginagamit kong apelido. Montblanc? Well, kaano-ano mong may-ari ng beach resort na to? Kaano-ano mo mga Montblanc? Nagtataka niyang tanong sa akin. Ha? I don't know pero kinasal ako kay Stel. Pilit ang iting sagot ko sa kanya. Napansin ko namang kaagad na nanlaki ang mga mata ng kaharap ko habang titig na titig sa akin. What? Ano nga ulit ang name mo? Teka lang, totoong tao ka ba? Di ka naman siguro multo, di ba? Gulat na bigkas niya na nagpagulo sa aking sistema. Hindi ko siya magets. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong sa kanya. So, asawa ka ni Mr. Stel Montblanc? Ikaw ba yung napapabalitang asawa ni Mr. Montblanc na matagal nang patay? Namilog ang mga mata na tanong niya sa akin. Mukhang kilala niya si Stel at ang mga Montblanc, kaya naman agad akong kinain ng curiosity. Yes, bakit mo na itanong? Nagtataka kong tanong sa kanya. So, buhay ka? Hindi naman talaga patay at pinalabas ng nilang wala ka na para matuloy ang relasyon ni Stel at Glenda? Shit, girl! Ang ganda mo para maging isang martir.
Exaggerated na bigkas niya na hindi ko naman malaman paano papaliwanag sa kanya ang tunay na sitwasyon. Ngayon ko lang nakita ang Marco na to pero para bang ang dami niya ng alam sa buhay ko? What are you talking about? Alam mo hindi kita maintindihan, reporter ka ba? Hindi ko mapigilang tanong sa kanya. Wala lang, hinuhulaan ko lang kung reporter siya dahil kakaiba siya kung magtanong eh. No, I am not. Pero marami akong kilalang reporters. Nakangiting sagot niya sa akin. So anong kailangan mo? Bakit ka nandito ngayon sa harapan ko? Tanong ko sa kanya. Sorry pero simula nang lumabas ka ng hotel kanina, sinusundan na kita. By the way, nagpakilala na ako sa iyo kanina. I am Marco. At sumabay ako sa mga kaibigan ko mga reporters dito para makiisyoso kung gaano kaganda ang resort na to. Frankly speaking, nasa showbiz ang line of job ko at naghahanap ako ng talent. Nakangiting sagot niya sa akin. Di ko mapigilan ng matawa. Oo, nawalan ako ng alaala pero di naman ako ganon katanga para di maramdaman ano ang gusto niyang ipahiwatig sa akin. So kaya mo ako nilapitan dahil gusto mo akong gawing talent? Marco, uunahan na kita ha, wala akong talent. Hindi ako pwedeng maging artista. Oh really? Maaaring wala kang ang talent pero maganda ka. Ganda na pumukaw sa interes ko kaya nga nilapitan kita eh. Dahil gusto kitang ligawan para maging artista. Natatawa niyang sagot sa akin. Sa hindi malamang dahilan, para bang biglang nakuha ng taong tong tiwala ko. Para bang ang gaan niyang kausap, kaya naman palagay ang loob ko na naupo sa buhanginan at tumanaw sa malayo. Hindi ko alam kung matatanggap ko bang offer na yan, pero kung sakaling walang choice, why not naman, di ba? Natatawa kong sagot sa kanya. Naramdaman ko pa ang pag-upo ni Marco sa tabi ko bago siya sumagot. Alina, I know that this is very personal, pero balita ko matagal ka ng patay. Paano nandito ka? Gaano ba kamartir ang isang kagaya mong pumapayag ng harap-harapan may iba ng asawa niya? Seryoso niyang tanong sa akin. Di ko naman alam anong isasagot ko. Ngayon ko lang nakilala si Marco kaya't nag-aalangan akong magkwento sa kanya tungkol sa mga personal na bagay, lalo na tungkol sa pagkakaroon ko ng amnesia. Di ko alam kung pwede ko ba siyang pagkatiwalaan tulad ng pagtitiwala ko kay Odessa. Yeah, siguro nga. Iisipin ng lahat na martir ako pero asawa ko siya eh. Mag-asawa kami at naguguluhan din ako. Hindi ko na alam ano pa ang gagawin ko. Sagot ko sa kanya habang nakatitig sa kawalan. Well, kung hindi ka naman saya sa isang relasyon, pwede ka naman bumitaw eh. Be an independent woman. Maganda ka. At malay mo maging isa kang sikat na artista under my wings. Patawa-tawa niyang sagot sa akin. Kaya naman, imbes na nasa punto na ako ng pag-emote, hindi ko rin tuloy mapigilan ang matawa. Masarap sana siyang makausap, pero gusto ko pang makilala si Marco. Gusto kong masigurado kung mapagkakatiwalaan ba talaga siya. Sa ngayong una ko munang haharapin ang buhay ko sa Manila. Gusto ko rin makilala ang mga magulang ni Stel at Selena. Malapit daw ako sa kanila at gusto kong maramdaman yon sa susunod namin pagharap. Sa naisip kong yon mula sa pagkakaupo sa buhanginan, mabilis na akong tumayo. Aalis ka na? Nagtataka niyang tanong sa akin at tumayo na rin siya. Kagad naman akong tumango. Oo eh, kailangan ko nang bumalik ng hotel. Nakangiting sagot ko sa kanya. Kung ganon, sasabay na ako sa'yo. Ayoko magstay na matagal dito nang walang kasama, nakakatakot. Kaya lang naman ako nakarating dito dahil sinundan kita eh. Sagot niya sa akin. Tumango ako at nagpatiunan ng naglakad, papaalis. Naramdaman ko naman ang pagsunod niya sa akin. Habang naglalakad, marami pa siyang mga ibinatong katanungan, pero iwas akong sagutin ng iba. Kagaya na lang ng pahaging niya na kung bakit ako pumapayag sa relasyon ni Nastel at Glenda. Di man sinasabi nitong si Marco, halata sa tono ng boses niya na may konting inis siya kay Glenda. Or baka naman dahil gusto niya akong kunin na talent, kaya't bait-baitan ang peg niya sa akin ngayon. Ano man ang reason niya, bahala na siya. Duda naman ako kung magkikita pa ba ulit kami pagkatapos ng gabing to. Maayos nga kaming nakarating sa harap ng hotel. Kaya lang bago ko nakapasok sa loob, nagulat na lang ako na mapansin ko si Stel, direktang naglalakad papalapit sa akin. San ka galing? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo magpahinga ka? Alam mo bang kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Seryoso niyang wika, kasunod nun. Naramdaman ko ang mariin na paghawak niya sa braso ko. Halata sa itsura niyang inis, lalo na nang dumakong tingin niya sa kasama kong si Marco. Nagpahangin lang sa tabi ng baybayin? Bakit? Bawal ba? Nagtataka kong tanong sa kanya. Napasila pa ako kay Marco at dahan-dahang naglakad papaalis. Di ko mapigilan ng mapasimangot.
Tingnan mo ang taong yon. Pagkatapos akong kausapin, basta na lang akong iniwan. Bakit? Natatakot pa siya kay Stel. Hindi sa bawal, pero sana naman nagpaalam ka sa akin. Alam mo naman sigurong may sakit ka, di ba? Kailangan mong magpahinga, Alina. Seryoso niyang sagot sa akin, kaya't seryoso ko rin siyang tinitigan. Ayos lang ako. Walang dapat ikagalit dahil mas kabisado kong lugar na to kumpara sa'yo. Seryosong sagot ko sa kanya. Sabay haklit sa braso kong hawak niya at mabilis siyang tinalikuran. Imbes pumasok sa loob ng hotel, naglakad ako palabas at diretsong tinahak ang daan patungo sa kwarto kung saan kami naglalagay ni Odessa. Wala ako sa mood makipagtalo at lalong wala akong balak na magdikta kahit kanino. Alina, kinakausap pa kita. Teka, saan ka pupunta? Narinig kong tawag ni Stel sa pangalan ko pero parang walang narinig na patuloy lang ako sa aking pagkakbang. Huwag niya akong uunahan dahil wala siyang karapatan. Napakailaman ako, lalo na't maliwanag pa sa sikat ng araw na matagal na rin siyang nagloko. Habang kasal kami, nagawa niya makipagrelasyon sa iba, imbes na hanapin ako. Mag-usap tayo. Alam mo ba kung sinong kausap mo kanina? Alam mo ba kung gaano kadelikado sa iyong makipag-usap sa kung kani-kanino lang? Muling bigkas niya kaya't napatigil ako sa paghakbang. Seryoso siyang hinarap at tinitigan sa mga mata. Stel, ano bang nangyayari sa iyo? Bakit ba masyado kang affected sa mga nangyari ngayong gabi? Kung sino mang mga kinakausap ko, wala ka na sana doon. Nawalan lang ako ng alaala pero hindi ako tanga. Alam ko kung anong ginagawa ko at alam ko rin kung anong mga nangyayari sa paligid ko. Naiinis kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan siya at gulat na tumitig sa akin. Stel, kasal tayo pero hindi ibig sabihin mag-asawa tayo. Matagal na panahon nang may relasyon ka kay Glenda at wala naman akong balak pang himasukan yon. Pwede ba? Huwag ka namang umasta na akala mo isa kang mabuting asawa dahil hindi totoo yan. Seryoso kong bigas. Ano ang sabi mo? Kinasal tayo pero hindi tayo tunay na mag-asawa? Kanina mo naman nakuha ang ganyang impormasyon, Alina? Ayos ka lang ba talaga? Or baka naman hanggang ngayon nagdedeliryo ka pa rin dahil may trangkaso ka? Seryoso niyang sagot sa akin. Bakit? Ano bang meron sa relasyon natin ngayon? Mag-asawa ba ang tawag sa atin dalawa gayong alam na ng buong Pilipinas? Kung ano mang relasyon ninyong dalawa ni Glenda? Nakita ko. Nakita ng dalawa kong mga matang kahalayang ginawa ninyo kanina. At sa palagay mo maniniwala pa ako na asawa mo ko? Na asawa ang turing mo sa akin? Seryoso kong sagot sa kanya. Napansin ko na tigilan siya sabay iling. Sinasabi ko naman sa'yo, ikokorek ko, di ba? Lahat ng mga pagkakamali ikokorek ko maging maayos na nga lahat. Seryoso niyang sagot sa akin. Di naman ako nakaimik. Kung sakali bang tatapusin ko ang ugnayan ko kay Glenda, maniniwala ka ba sa akin? Mananatili ka ba sa tabi ko at tutuparin mong obligasyon mo bilang asawa ko? Seryoso niyang sagot sa akin. Natigilan naman ako. Wala akong maapuhap na kahit anong salita na po pwedeng parangga sa mga sinasabi niya ngayon. Alina, matagal kang nawala. At lalaki ako. May mga pangailangan akong sexual na kay Glenda ko lang nahanap. Sana naman maintindihan mo. Seryoso niyang bigkas kaya mabilis akong umiling. Pwes kay Glenda ka. Maghain ka ng petisyon para mapawalang bisang kasal natin para maging legal na kayo. Hindi ka ba naaawa kay Glenda? Balita ko halos 3 taon ang relasyon ninyo. At sayang kung basta-basta mo nilang puputulin ng dahil sa akin. Seryoso kong sagot sa kanya. Napansin ko ang pagtiimbagang niya habang titig na titig sa akin. Para bang di niya nagustuhan ang sinabi ko, kaya hindi ko mapigilan ang mapaismed. So harap-harapan mo sinasabi ngayon, na kahit katiting wala ka talagang nararamdaman sa akin. Na wala kang gusto sa akin at kaya ka lang pumayag na pakasal sa akin noon dahil sa mana? Seryoso niyang sagot sa akin. Maaring yun ang dahilan dahil wala akong maalala. Tsaka ano ba ang kinakainis mo? Ang alam ko lahat tayo nagbenepisyo sa kasal na yon at wala nang dapat pang pag-usapan. Wala akong balak maghabol sa Estel dahil iisa lang ang gusto ko sa ngayon at yun ay ang muling bumalik ang alaala ko. Seryoso kong sagot sa kanya. Kaagad ko namang napansin ang pagising niya at inisang hakbang pagitan namin. Hinawaan ako sa magkabilang kong balikat. Babalik or hindi ang alaala mo, wala akong pakialam. Ngayong nandito ka na, isa lang ang nais ko. Yun ay ang manatili ka sa tabi ko at maging asawa ka. Seryoso niyang bigkas. Tulala naman akong napatitig sa kanya. Don't worry about Glenda. Hindi siyang magiging hadlang para maging masaya ang pagsasama natin bilang mag-asawa. Hindi ko siya gusto at kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang pipiliin kong maging ina na magiging mga anak ko. Muli niyang bigas na nagpayanig sa buo kong sistema. Nababaliw na ba siya?
Ano bang klaseng pagkatao meron ng Stel Benaventura na to? At bakit kahirap timplahin ang pag-uugali niya? Siya na nga tong harap-harapang ng bababa at nakipagrelasyon sa iba, siya pa tong matapang? Dahil sa kakulitan ni Stel, imbes na bala kong puntan si Odessa, hindi na lang natuloy. Sumama na lang ako sa kanya dito sa kwarto para matigil ng usapan naming dalawa. Nakakaramdam na rin kasi ako ng antok. Bala kong magpahinga na muna para makapag-isip ng tama. Yun nga lang pagdating ng kwarto, hindi rin naman ako nagkaroon ng peace of mind. Paano ba naman kasi? Gusto nitong si Stel na sabay daw kami matulog sa ibabaw ng kama. Ayoko naman, lalo na't wala akong tiwala sa kanya. Sa mga nasasaksihan ko sa kanya at pangangaliwa niya, wala talagang dahilan para magsama kami sa isang silid at lalong wala akong plano na gampanan ng mga tungkulin ko bilang asawa niya. Dito na lang ako sa sofa at ikaw na lang andyan sa kama. Total naman nakatulog na ako kanina. Kaagad kong bigtas na mapansin ko. Desidido talaga siyang sumunod sa gusto niya. Alina, please, pagod na ako sa ganitong drama. Tigilan na natin to. Dito ka sa kama at magpahinga ka na. Seryoso niyang sagot sa akin. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko naglakad patungo sa kama at naupo sa kabilang bahagi. Napansin ko naman ang pagpasok ni Stel patungo sa banyo. Salubong kanyang kili at para bang naiinis siya sa mga nangyayari. Isang malalim na buntong hininga ang muli kong pinakawalan bago ko nagpasyang mahiga sa kama. Di naman siguro siya ganun kasama para gumawa ng mga bagay-bagay na hindi ko magugustuhan. Bahala na. Wala naman akong ibang magagawa kundi ibigay ang tiwala ko sa kanya. May babae siyang kinahuhumalingan at mag-asawa lang kami sa papel kaya walang dapat ikabahala. Nagtalokpong ako ng kumot at nang marinig ko ang pag-click ng seradura ng pinto ng banyo, kaagad kong pinikit ng aking mga mata. Nagtulog-tulugan ako para naman hindi ako masundan ang diskusyon naming dalawa. Pagod na rin ako na makipag-usap sa kanya. Habang nakapikit ako, naramdaman ko pa nga ang bawat hakbang niya, naglalakad papalapit sa akin. Kaagad sumikto sa kaba ang puso ko at iniiwasan ko talagang dumilat dahil wala naman siyang ginagawa. Feeling ko lang naman nakatayo siya sa may gawi ko dahil na amoy ko na ang gamit niyang pabango. Di ko nga maintindihan pero para bang kay sarap nun sa pang-amoy ko. Alina, tulog ka na ba? Pigil ko ang sarili ko nun wag gumalaw nang marinig ko ang paos niyang boses, kinakausap ako. Papanindigan ko ang pagtutulog-tulugan kahit anong mangyari. Yun nga lang, muntik na akong mapakislot nang maramdaman ko ang paghaplos ng kamay niya sa pisngi ko. Di ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, pero para bang may hatid na mahinang boltahe ng kuryente ang palad niya na nagbibigay sa akin ng kakaibang init na hindi ko mawari. Sorry, alam kong sobrang dami ng mga kasalanan ko sa'yo, kaya't sana patawarin mo ko. Narinig kong bigkas niya. Nasa may punong tenga ko na ang bibig niya at ramdam ko ang mainit niyang hiningang dumadampi sa bahaging yon. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magtulog-tulugan pa, kaya agad kong naimulat ang aking mga mata. Anong ginagawa mo? Kunwari, inosente kong tanong sa kanya. Napansin kong mabilis siyang lumayo sa akin habang kita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Matulog ka na, sa sofa lang ako. Bigkas niya at mabilis naglakad patungo sa may sofa. Napansin ko pa ang pag-upo niya habang hawak niya ang kanyang cellphone. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ko at tumagilid ng higa. Ano kaya ang gusto niyang mangyari? Ang weird niya. Sobrang weird. Ilang saglit din akong nagmuni-muni bago ko nakaramdam ng antok. Di na rin pa lumapit sa akin si Stel na labis kong pinagpapasalamat. Namuli ako napatingin sa gawin niya, napansin ko nakahiga na siya sa sofa. Well, mukhang alam niya na rin siguro na ayoko siyang makatabi dito sa kama. Walang dapat ikabahala dahil naiintindihan niya naman pala ang nais ko. Siguro dahil sa epekto ng gamot na ininom ko kanina. Di ko na malayin muli na pala akong nakatulog. Sa muling pagmulat ng aking mga mata, nagulat na lang ako nang maramdaman na parabang hindi ako makakilos. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa akin na hindi ko rin mawari. Matulog ka pa. Masyado pang maagat inaantok pa ako. Mahinang bulong ng kusino sa tagiliran ko kaya wala sa sariling napaangat ako ng tingin. At gano'n na lamang ang gulat ko na masilayan ko ang mukha ni Stel na nakapikit. Nakapulupot ang isa niyang braso sa bewang ko at nakaunan sa isa niya pang braso. Paano nangyari ito?
Hindi ko man lamang naramdaman ang pagtabi niya sa akin. Stel, teka lang, gigising na ako. Yung braso mo, tanggalin mo. Mahina akong sambit kahit ang totoo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Para akong nalulunod na hindi ko mawari. May pakiramdam din ako na para bang first time tong nangyari sa akin. Hindi ako sanay. Hindi ako sanay na may lalaki akong katabi sa kama. Ano kaya ang mangyayari ngayong nasa isang kwarto sina Alina at Stel? Sino kaya ang lalaking nagpakilalang Marco kay Alina? Manumbalik pa kaya ang kanyang alaala ngayong kasama niya na ang tunay niyang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.